programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Okay, isang mapagpalang araw pa rin sa lahat mga kasandigan ng bayan. Ako pa rin yung lingkod si Chris Sanji dito sa Laguna TV6. Ipagsabi. Okay, sa mapagpalang umaga sa ating lahat dito pa rin sa ating programa sa Kasandigan ng Bayan. Ako po yung lingkod si Chris Sanji. Bakit wala akong background? Kuya Boyet, meron naman ako meron naman ako dito. Okay, so magandang umaga po at live na live tayo dito sa Laguna TV6. Ipagsabi, ako po ang inyong lingkod si Chris Sanji. Makakasama nyo hanggang mamayang tanghali o tanghalian sa ating mga kababayan dito po sa lalawigan ng Laguna. Alam nyo, 29 days na lang ay Pasko na. At nako, bakit wala akong background? Meron ba? Okay, wala kasi ako naririnig dito. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga bumabati sa atin. Sabi, oy, parang late ka na ngayon. Sabi nila Karen sa Kabuyaw at saka dito sa mga taga Santa Rosa sa Balibago. Magandang umaga nga po kay Father doon sa aming kaibigan na nandiyan na pala ngayon sa Assistant Parish Priest pala siya dito sa Balibago, yung simbahang kulay pink sa complex. Yan po ay kaibigan namin from Pila. Maraming salamat sa kanya sapagkat siya po yung naging parang spiritual advisor namin isang araw. Siya po yung nagbigay ng talk doon sa isang event na pinuntahan namin sa Letran. Maraming salamat. Sabi niya, Chris, doon na ako sa Balibago, doon sa, nalimutan ko kung yun yung St. Rose de Lima Parish Church. Tatanungin ko nga mamaya sapagkat mamaya naman ay bisita ko ang kauna-unahang babaeng city mayor ng lungsod ng Santa Rosa. Sabi, parating daw. Alam ko naman na pag napasama sa schedule talagang napunta si Maring Arlene. Ako si Mayor Arlene, ang dami nung PIO pa ako ng probinsya, ang dami namin pag-aanak sa kung saan. Minsan nagkasal, sa binyag, ako, ang dami po. Pero alam ko ay napaka-hard worker niyang tao. At gusto ko pong umpisa nito na ibatiin natin ang ating pambansang kamao. Taga rito rin, adopted child po ng lalawigan ng Laguna, si Manny Pacquiao. Para po sa kaalaman ng lahat sa ating mga kababayan, si Manny Pacquiao ay adopted child ng lalawigan at ng lungsod ng Binyang sapagkat may bahay po yan. Ayun po yung picture niya, poging-pogi si Congressman Manny Pacquiao. Tanong ko lang, paano kaya makakatulong si Manny Pacquiao ngayon? Si Congressman Manny Pacquiao may order ang korte i-freeze yung kanyang mga ari-arian, mga pera sa bangko. Siguro sana maayos din po yan. Pero ang purpose talaga ng ating pambansang kamao, ginamit niyang inspirasyon yung kanyang paglaban doon sa Leyte, doon sa Macau, yung mga nangyari doon sa ating mga kapatid na mga na biktima ng bagyong Yolanda sa Leyte at sa Samar at sa Antique. Ako, yung pong ating mga kababayan doon, talaga po naman kahit po nag-iba yung bahay, tumigil po ang kanilang oras at nanood po sila sa kanilang idolo na si Manny Pacquiao na inilalaan niya, alam naman natin, inilalaan niya yung kanyang laban na yon kay Brandon Rios sa kanyang mga kababayan na nabiktima. At maraming salamat kay Manny Pacquiao at congratulations sapagkat nagbigay na naman siyang inspirasyon na naman sa ating mga kababayan. Sabi nga, sa kabila ng unos na dumarating sa ating mga Pilipino, nakangiti pa rin, lumalaban pa rin itong mga kababayan natin, patuloy pa rin na, sabi nga, tindog, tindog ba ang tawag doon? Ibig sabihin tindig, mga Kabisayaan, sabi nila tindog, Leyte, tindog, Tacloban, at kahapon ay kausap ko yung isang broadcaster from 101.9, 93.1 yata ito sa Tacloban, si DJ Mo, yung kaibigan ko, at siya po yung station manager doon sa Tacloban, ng FM station ng ABS-CBN doon. At sinabi niya na during the time na binabayo po sila ng bagyo from 4 a.m. to 7 a.m., nagbo-broadcast po siya. Ang pangalan po pala ng programa niya ay Good Morning Leyte. Parang gano'n ang kanyang program. At noong una nakakatanggap pa siya ng mga report na tumataas ang tubig, malakas ang hangin.
bandang after 45 minutes talagang totally nawala na po yung mga linya ng communication at wala po, nag-brown out na po doon sa kanyang area. At congratulations sapagkat nakaligtas siya. Sabi niya ginawa daw po niya, nagpunta lang po siya sa isang sulok at doon po sa sulok na yon ay nanalangin po siya at nagdasal sa ating Panginoon. Sabi niya, Diyos ko, bigyan niyo po kami ng lakas at siya naman ay binigyan ng lakas at maliwanag na pag-iisip. Kaya naman kahapon ay nandyan po siya sa Manila at yung pagpunta niya po dito sa Maynila ay meron pong instruction ng ABS-CBN sa kanya. CBN na rin nila. Parang Bisaya na rin ako. Ay may instruction po yung ABS-CBN kung paano po gagamitin yung istasyon para mas lalong mapabilis ang relief operation ng ating mga tumutulong yung sa kanila, yung sagip na pamilya. Pero kami po, ako po bilang direktor ng Philippine Red Cross Laguna Chapter ay tuloy-tuloy po kami sa Philippine Red Cross sa amin po sa lalawigan, sa atin po sa lalawigan ng Batangas at sa Laguna. Tuloy-tuloy po ang pagpapadala po natin ng mga pagkain, mga used clothes, mga bigas at mga dilata doon po sa National Headquarters at dinadala po ito doon po sa Leyte, sa Antique. Huwag mo kayong maniwala doon sa mga chismis na yung po mga repack ay nire-repack pa. Hindi po totoo yun. Kasi po, pagdating po ng mga nirepack po sa mga probinsya, sa Calabarzon, ay isinasakay na po ito sa eroplano at dinadala na po ang timano doon sa Leyte. Ngayon, kaya alam mo mga tao, maraming speculation kasi alam nyo, ang Philippine Red Cross, siya lang ang isa sa mga non-government organization na pinagtitiwalaan international. Kaya yung mga naiinggit dito po sa Philippine Red Cross ay sorry na lang sila kasi naiinggit sila Kaya ako, saludo po ako kay sa amin pong chairman, kay Richard Gordon, ang ating dating senador, na talagang ginagawa po ang lahat. Pagdating po niya galing sa ibang bansa, dumiretso na po siya doon sa Leyte para po makita at malaman yung po mga nangyayari doon sa Leyte. Napakahalaga po at napaka-importante na ginagampanan ng Philippine Red Cross in times of disaster, in time of calamities. At mamaya po makakapiling natin dito si Director Tomasar ng Region 4. Magkakamustahan po kami. Alam nyo, saludo po ako kay Vicente Tomasar. Ginagawa po niya ang trabaho niya sa kanyang area sa Calabarzon. At hindi man ganun na danyos ang ating rehiyon, ay may mga humanitarian na itinutulong at kung anumang ginagawa ng Office of the Civil Defense dito po sa Region 4, papunta po doon sa rehiyon, sa Visayas Region para makatulong po sa ating mga kababayan doon. At gusto ko rin sabihin yung ating TCKKA project, yan, nakita nyo yung NDRRMC, yung logo. Yun naman sa atin po sa TCKKA project po, tuloy po yan sa December 21. Ito po yung isang programa ng mga miyembro ng Taga-Kalamba Kakong Association. Ito po isang FB organization sa lungsod ng Kalamba. Yung po mga Taga-Kalamba ang miyembro po nito, nakakatuwa po. Parang ako po yata yung pinakabata doon sa grupo Nagagalit sa akin sila Tita Minda, Mac at sila Hilmiran ng aming presidente at sila Ninang Denia na andun din po. Napakadami po. Sila Leia Bonifacio ay nandun din po. At maraming salamat sa kanilang naisip na programa para po doon sa mga street children. Meron po kaming iipunin. Kung paano po namin iipunin yung street children na yon, hindi ko po ikukwento sa inyo. Sa December 21, meron po kaming 200 street children na igagather po sa Montessori. Yan po, nakikita po ninyo yung project namin. Nag-a-adapt po yung mga miyembro ng TCKKA ng mga bata at 200 pesos each. May laman po yung pagkain, may laman pong laruan, candies and chocolates, meron pa po mga toys na kasama at pwede nyo pong kontakin si Minda Mac, si Amy Palaganas, and si Hil Miranda, or ako, pwede rin po ako. At kahapon nga po, kausap ko po si Gigi Alcacid at sabi niya mag-a-adapt ako, Kuya Chris, ng 10 bata dyan po sa TCKKA project niya. Maraming salamat kay Councilor Gigi Alcacid. At napakasipag na bata, ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa lungsod ng Kalamba. At nahataw din sa pagninegosyo si Gigi Alcacid. Nalalaman ko na tuloy-tuloy ang kanyang ginagawa sa front row, yung kanyang business na magkakasama po kami dyan. At nagtutulungan po
at nakikita natin na iniaangat niya ang kabuhayan at buhay ng mga Kalambeño. At maraming salamat din sa lahat ng mga kapitan na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Di ko po muna kayo isa-isahin, pero later ay mamaya po ay akin po babatiin yung po mga kapulisan natin sa lungsod ng Calamba, sa mga kaibigan natin, kay Colonel Saro at kay Colonel Wagan, at dito po sa bagong hepe ng lungsod ng Biñang na kaibigan natin, si Colonel Gapas. Bisita po siya natin last week. Maraming salamat sa kanyang pakikiisa dito. At syempre sa ating provincial director na very active, kakakausap ko lang, sabi ko, kamusta Laguna? Sabi niya, tahimik naman, peaceful naman. Pero tandaan natin sa Metro Manila, kaninang umaga dalawang magkasunod na hinold up ang dalawang bus sa Quezon City. Kaya nakakatakot, papalapit na papalapit po ang Kapaskuhan. Alam niyo naman, ayan po mga nangyayari, Diyos ko po. Sana naman kung may maiisip na gano'n yung mga kababayan natin na gano'n na lang ang pag-asa nila, sana wag naman po, dahil alam naman natin minsan lang ang buhay natin, baka mamaya sa paghahangad natin ng malaki ay malaki din ho mawala at buhay pa ang mawala, lalo po dun sa ating mga hold-uppers. So sa pagbabalik ko po, marami pa po akong kwentuhan dito pa rin sa Kasandigan ng Bayan sa Laguna TV6 Ipagsabi. Okay, isang mapagpalang araw pa rin sa lahat mga Kasandigan ng Bayan. Ako pa rin yung lingkod si Crisanji dito sa Laguna TV6 Ipagsabi. Smiles Hotel, a place to enjoy and relax with a smile. Need time to enjoy and relax? Smiles Hotels offers you a friendly atmosphere, classy and convenient place to visit on. The hotel has well-maintained rooms with cable TV, private toilet and bath, dresser or closet, comfortable beds, 24-hour security at an affordable rate. For families who love to travel, our luxurious family room with private garage is designed for you. If you're going to stay for 3 days and beyond, 20% discount on the original price will be offered. That's not all. For group travelers consist of 3 to 10 members who want to save their wallet and have an enjoyable vacation experience, 20% discount on the total amount will be given if you'll stay with us for more 2 weeks and beyond. Also, a special discount card is issued on the first visit. So what are you waiting for? Avail this once-in-a-lifetime offer by Smiles Hotel. Avail also their promo during Mondays and Tuesdays. Smiles Hotel, a place to enjoy and relax with a smile. For inquiries, you can call us at 049-502-8809 or you may personally visit us at Rosal Street, Barangay 1, Crossing, Calamba City at the back of Philippine Women's University. Smiles Hotel, class na, malinis at mura pa.
Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Okay, isang mapagpalang araw pa rin. Ating lahat mga kasandigan ng bayan. Ayan ako pa rin yung lingkod si Chris Sanji dito sa Laguna TV6. Ipagsabi. Okay, nagbabalik tayo sa ating programa sa Kasandigan ng Bayan. Ako pa rin yung lingkod si Chris Sanji. Oy, nandito ang ating kaibigan. Ang ating Regional Director ng PIA, Philippine Information Agency, si Sir Lito Kabutahin. Ako, napakasipag po niyan. At alam nyo, gusto ko lang kayong bigyan ng update dito po sa pinsala na iniwan ni Yolanda. Nasa 24 billion po ang pinsalang iniwan ng bagyong Yolanda sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao at Luzon ayon sa ulat po kahapon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang dami na ho. At sa kabuuan po, ang namatay po, sigurado po at nakalista po, ay 5,235. Sabi ko nga, paano kaya yung mga nasa island na
na totally nawala na rin ng buhay, hindi po pa na-account yan. Yung mga nasa tabing area na hindi na ho nasabi kung may tao pa doon o walang tao doon. Yung mga island na, sabi kasi, alam niyo mga pulo-pulong island yan eh. Diyan sa Leyte at saka diyan sa Samar. Paano kaya yung mga lugar na yon? May nakapagsabi ba na may namatay din dito? Meron din po, sana po ay may i-account po naman lahat. At sa opisyal na listahan, ang danyos ay meron na pong 24,539,170 sa infra. Yung po mga, ibig sabihin, yung mga tulay, yung mga gusali, mga building, mga farm to market road. Naku, marami po. At sa pananim po, ay 5 bilyon na po ang nadisgrasyang pananim at mga alagang hayop naman ay umabot na rin naman po sa 2.1 billion. Sa palaisdaan ay 2.1 billion. At sa mga pasilidad po sa irigasyon ay kulang-kulang 200 million o mahigit kumulang sa 200 million. At sa mga pasilidad sa agrikultura ay 1.6 billion. At sa kabuuan pala ng infrastruktura ay inabot na po ito ng 13.1 billion. At yun nga po, meron na rin po nasa 3.4 million na katao pa rin ang siniserbisyuhan ng relief goods, gamot at karampatang pag-aalay ang DSWD. Pero may sinasabi kanina sa balita eh. Hindi ko lang alam kung totoo na ititigil na ng DSWD ang relief operation by December kasi daw ang gusto daw po ng mga taga DSWD ay tumayo sa sariling paa. Paano ka makakatayo sa sariling paa? Wala kang mapagtamnan eh. 'Di ba? Madumi ho yung mga bukirin. Siguro kung may mga buwan na hindi mo na dapat magdala ng mga relief goods doon ay mga February o Marso. Palipasin niyo naman muna itong Pasko. Kasi alam niyo, syempre mahirap mag-adjust ngayon eh. Ngayon pa lang ulit sila nakakahinga-hinga. Kumbaga, ngayon pa lang sila nabibigyan ng maayos na tulong. Alam mo sabi, 2 to 4 days bago dumating po yung ating mga relief doon sa Leyte, sa Kabisayaan. At kasi daw po ganito, meron po mahirap syempre, ililipat po sa truck, bubuhatin, kailangan po ng additional manpower. Sana po ay naiintindihan po ito. At kung totoo man yon, ang panawagan ko, ako personal, ang panawagan ko sa DSWD, wag naman munang itigil itong operation nila sa relief operation for this coming December. At mismo si Governor Pitilla ng Leyte ay nakikiusap na maaari ba, wag naman muna kasi mas kailangan po ng mga kababayan natin ang tulong natin ngayon. Kaya nga nakikiusap siya eh. Oy mga taga Leyte, mga Leyteña, wag muna kayo mag-aalis dito sa ating lalawigan. Babangon tayo, titindog tayo. Sabi, tindog Leyte ha. Yun po ang pangarap ni Governor Pitilla at yun po ang panawagan niya doon po sa ating mga kababayan ng mga taga Leyte. Sana naman tulungan po din natin. Ipagdasal pa rin po natin. At sabi nga lagi naman ipagdasal. Kaya yun po, at nakakatuwa naman, nang dahil po sa pangyayaring yan, lalo pong na-inspired naman ang ating pambansang kamao, si Manny Pacquiao. At tutulong po siya, hindi lang ho natin alam ngayon kasi nga merong freeze order ang gobyerno sa kanya. Ano ba naman yan? Kakaawa naman, hindi na natin maintindihan. Pwede ba, hayaan nyo munang tumulong si Manny Pacquiao? Hayaan nyo munang makapag-repake siya ng mga goods na mga ipamimigay niya sa Leyte bago nyo i-freeze order yung kanyang mga, kung ano mga usapin yan. Dahil kailangan ng agarang tulong ng ating mga kababayan po dyan sa Mindanao at sa Kabisayaan po, partikular dyan sa Tacloban, sa Leyte. At sila naman po ang talagang biktima dito, yung area yon. At nakakatuwa naman sapagkat alam niyo kung bakit. Buhos ang tulong, hindi lang ng mga Pilipino, pati po ng mga international community natin. Naandyan po, dumating po ang China, may dala pong isang malaking barko na ang kanilang barko ay naglalaman ng 300 kapasidad ng higaan para sa mga may sakit. Parang isang malaking ospital. At yung pong ating mga kaibigan from Israel ay naandyan na rin, ang United States
States ay nandiyan na, sa Paul Antimano, nandiyan na po yung United States. Natutuwa nga ako kung bakit ang pinag-uusapan ngayon dapat pa ba magtumigil dito ang mga Amerikano sa pagtulong? Ay, naku naman. Huwag naman munang ganyan ang pag-usapan natin. Pabayaan muna natin makabangon ang ating mga kababayan bago na ninyo pag-usapan kung yung mga agreement na yan, kung ano-ano agreement yan. Huwag naman muna. Ang pag-usapan natin dito, hayaan na muna nating makaagdon. Pasalamat tayo at may mga bansang tumutulong sa atin na mga kagaya nila. Mahigit na 30 bansa ang nandun. Japan, nandyan po yung UK, United Kingdom, na-interview nakikita natin, mga Koreano ay nandyan. Ultimo nga yung mga taga-Hong Kong, kapatid ng China, yung may sarili po silang bangka, dumaong po dyan para lang po makatulong. Mga taga-Iraq, mga taga-Iran, mga taga-Middle East, at nakakatuwa sapagkat sinusuportahan nila at ipinakikita nila ang pagmamahal nila sa ating bansang Pilipinas. Kaya kung meron mga agreement muna dyan, palipasin muna natin, pabayaan muna natin tumulong sila. Tanggapin na natin ang katotohanan na kulang sa kagamitan ang ating pamahalaan para makatulong ng ayos doon sa ating mga kababayan. Kaya sana, wag muna natin, isang tabi muna natin yan. Ang pag-usapan natin dito kung paano natin matutulungan ang ating mga kababayan makabangon doon po sa mga sinalanta ni Yolanda. At kami naman sa Philippine Red Cross sa Laguna Chapter ay nakakatuwa sapagkat tuloy-tuloy po ang pagtanggap po ng donasyon sa atin sa Philippine Red Cross. At nakakatuwa sapagkat pinagtitiwalaan ang Philippine Red Cross ng napakaraming organisasyon not only sa ating bansa, pati po sa buong mundo. Na yung pong mga Canadian Red Cross, Japanese Red Cross, ay sila po yung nakikipag-coordinate dito sa Philippine Red Cross at sila po ang nagsasagawa nitong mga relief operation sa tulong po ng mga volunteers. Maraming salamat sa mga volunteers ng Philippine Red Cross. Dito po sa Laguna, lahat po ng mga direktor ay kumikilos ngayon. Dito po sa amin, sa lungsod ng Calamba, ay kumikilos si Colonel Lahara, si Tita LB Arambulo. Dito po sa Santa Rosa, nandyan po si Director Anthony Nulu, kasama ko pong direktor yan. At sila Vicky Kisa sa Santa Maria, marami po kaming director dyan sa Philippine Red Cross at ang aming chairman, wala pong tigil din sa paghahanap din po ng tulong para sa ating mga kababayan na madadala po dyan po sa Kabisayaan. Kaya sana itong pagsasama-sama natin ito ay ipagpatuloy po natin. At kung may panawagan man na itigil na this coming December sa amin ng DSWD para daw makabangon sa sariling paa yung mga kababayan natin sa Leyte, walang masamang sabihin yan. Hindi masama na sabihin na kailangan tumayo kayo sa sariling paa nyo at magpatulo kayo ng sariling pawis. Wala hong masama dyan. Ang kailangan lang, ang kailangan ho natin dito ngayon, bigyan natin ng sapat na time frame. Okay na ba? Pwede na bang pakawalan? Hindi pa nga nakiklear ng ayos yung mga pagtataniman nila. Sabi nila, kaya naman magtanim yung mga yan. Oo nga, kayang magtanim. Ikaw kaya, namatayan ka, hindi ka pa nakakabangon, hindi mo alam kung saan ka hihingi o makakasimot ng pako para makapagawa ng isang tahanan. Ano kaya nasa isip mo? Baka mamaya, ang nasa isip mo, hindi na magaganda ang mangyari. Kaya sana, bigyan ng mahabang pagkakataon. At yan mismo, ay panawagan ni Governor Pitilla ng Leyte na wag naman, kung may naiisip na ganito ang DSWD, wag muna. Hayaan niyo muna kaming tumindog. Tindog muna Leyte at dyan po sa Kabisayaan na tindog muna kasi hindi pa panahon kung iiwanan natin sila. Parang isang anak yan Yung isang anak natin ay himiwalay. Tayo ba mga magulang papayag na pag humiwalay ang ating isang anak, hindi natin padadalhan ng maayos na gamit o unan, kumot, o kaya, di ba lahat tayo, kung tayo magulang, ang gusto natin, makita natin na kahit umuupa yung ating anak, nakikita natin na meron silang sa mata kagamitan, may kaunting kaldero, isang kalan, meron silang pagsisimula sa kanilang, may mga pinggan sila, may baso sila. Sa una, syempre, hindi mo na kailangan yung mga appliances muna kung nakatanaw tayo sa ating mga anak. Ang mahalaga dito, kapag gusto nilang kumain, meron sila kahit pabibili ng yelo para lumamig naman ang kanilang pag-inom. Ganun po sana ang ginagawa natin. At pagka kaya na nila tumayo sa sariling paa, nagtatry sila na tumayo sa sariling paa nila, pabayaan natin. Sana yan po ang maging sistema natin sa ating gobyerno. At talaga ho naman, kami po ay pupunta sa Sabado po sa Leyte. At sana, pagpunta po namin doon, alam ko,
makikita pa rin natin yung kung ano ang nangyari doon sa kanila at mararamdaman natin. Pero kaya hindi pa ho kami napunta doon. Gawa nga po ang Red Cross, ang Laguna chapter ay tuloy-tuloy po ang paghakot ng mga relief goods mula sa ating mga kababayan na nagpapapick up. At yan po, uulitin ko, ang Philippine Red Cross may bumabatikos, may naiinggit. Hindi ho totoo yun na yung mga nire-repack namin dito sa Laguna o sa Batangas, sa Cavite o sa Quezon ay nire-repake pa ulit sa National Headquarters. Hindi ho totoo yun. Ang totoo po niyan, pagdating po ng mga nirepack namin, itatanong po doon sa National Headquarters, okay na ba to for distribution? Ano ang laman nito? 5 kilong bigas, canned goods at payless, o yung mga Maggi, etc., used clothes. Ganun po. Pag sinabi, okay, sakay na sa truck, diretso na po yan sa ating mga kababayan. Ganun po ang trabaho po ng Philippine Red Cross. Ewan ko, ba't may mga naiinggit sa Philippine Red Cross? Naiinggit sila dahil ang Philippine Red Cross ang pinagkakatiwalaan ng maraming tao sa buong mundo. So sa pagbabalik ko, makakapiling ko ng ilang panauhin natin dito sa Kasandigan ng Bayan sa Laguna TV6 Ipagsabi. Okay, isang mapagpalang araw pa rin ating lahat mga Kasandigan ng Bayan. Ako pa rin yung lingkod si Chris Sanji dito sa Laguna TV6 Ipagsabi. Naghahanap ba kayo ng isang kaaya-ayang lugar para sa taimtim na pananalangin at kumbinyenteng lugar pamamaalam sa inyong lumisang mahal sa buhay? Dalawin po ninyo ang Pasture of Heaven Memorial Park. Matatagpuan sa Barangay Sala, Cabuyao, Laguna. Malapit po ito sa munisipyo ng Cabuyao at kaharap ng Saisat College. Mayroon po itong sariling montuaryo at malawak na pardahan. We have a low stock of blood and several patients are still in line waiting for blood products. We have a big heart. Donate your blood now and save lives. Be a hero. To donate blood, visit Red Cross Blood Center Monday to Friday, 8:30 to 5 p.m. We also accept appointment to accommodate you on your available time. Some people wait a lifetime for a moment like this. Cuff your chick.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Smiles Hotel, a place to enjoy and relax with a smile. Need time to enjoy and relax? Smiles Hotels offers you a friendly atmosphere, classy and convenient place to visit on. The hotel has well-maintained rooms with cable TV, private toilet and bath, dresser or closet, comfortable beds, 24-hour security at an affordable rate. For families who love to travel, our luxurious family room with private garage is designed for you. If you're going to stay for 3 days and beyond, 20% discount on the original price will be offered. That's not all. For group travelers consists of 3 to 10 members who want to save their wallet and have an enjoyable vacation experience, 20% discount on the total amount will be given if you'll stay with us for more 2 weeks and beyond. Also, a special discount card is issued on the first visit. So what are you waiting for? Avail this once-in-a-lifetime offer by Smiles Hotel. Avail also their promo during Mondays and Tuesdays. Smiles Hotel, a place to enjoy and relax with a smile. For inquiries, you can call us at 049-502-8809 or you may personally visit us at Rosal Street, Barangay 1, Crossing, Calamba City at the back of Philippine Women's University. Smiles Hotel, class na, malinis at mura pa. The rainbow way up high in the TV6, being a friendly community channel, has reasonable rates to meet your advertising needs. The station has a very professional, courteous, and highly competent staff to attend your advertising requirements. So, hurry up! Be part of our team. Be our major sponsor or be one of our Black Timers. Help us build the community around the media world and we will help you fulfill your dream of a successful company. Smiles Hotel, a place to enjoy and relax with a smile. Need time to enjoy and relax?
Smiles Hotels offers you a friendly atmosphere, classy and convenient place to visit on. The hotel has well-maintained rooms with cable TV, private toilet and bath, dresser or closet, comfortable beds, 24-hour security at an affordable rate. For families who love to travel, our luxurious family room with private garage is designed for you. If you're going to stay for 3 days and beyond, 20% discount on the original price will be offered. That's not all. For group travelers consists of 3 to 10 members who want to save their wallet and have an enjoyable vacation experience, 20% discount on the total amount will be given if you'll stay with us for more 2 weeks and beyond. Also, a special discount card is issued on the first visit. So what are you waiting for? Avail this once-in-a-lifetime offer by Smiles Hotel. Avail also their promo during Mondays and Tuesdays. Smiles Hotel, a place to enjoy and relax with a smile. For inquiries, you can call us at 049-502-8809 or you may personally visit us at Rosal Street, Barangay 1, Crossing, Calamba City at the back of Philippine Women's University. Smiles Hotel, class na, malinis at mura pa. Frosty the snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and 2 eyes made out of coal. Frosty the snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found. Here we go.
Bansa in La Laguna 2014. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Okay, isang mapagpalang araw pa rin sa lahat mga kasandigan ng bayan. Ako pa rin yung lingkod si Chris Sanji dito sa Laguna TV6. Ipagsabi. Okay, nagbabalik tayo sa ating programang Kasandigan ng Bayan. Ako pa rin yung lingkod si Chris Sanji. Ang dami po nagpo-post sa akin. Maraming salamat sa mga taga-Balibago. Kanina, kausap ko yung pare doon taga-Pila. Diyan na po na nakadestino. Maraming salamat. Siya yung nag-speaker namin noong nakaraan At ngayong umagan to, mapalad tayo. Nakahingi tayo at nakapitas ako ng oras sa napaka-busy. Ito ang kauna-unahang babaeng mayor, punong lungsod ng Santa Rosa. Magandang umaga, ma'am. Yes, good morning, Chris. Good morning po sa inyo lahat. Kamusta po Santa Rosa ngayon? Mabuti. As always, ever since I assumed office naman, paangat na paangat ang lungsod ng Santa Rosa, and we maintain all the programs in the city of Santa Rosa, and I'm very happy. Pag tinanong mo, very peaceful, and I'm sure happy. Gusto ko naman happy lahat sila. So I'm sure very happy po ang aming mga constituents sa lungsod ng Santa Rosa, and I'm really very thankful kasi very blessed po. Ilan po ba ang barangay ng Santa Rosa? We have 18 barangays, and kasi yung barangay namin parang isang munisipalidad na sa 3rd or 4th district. But maganda naman po ang ating mga barangays, and they're helping me sa pagiging maunlad po at maganda ng lungsod ng Santa Rosa. Okay, kasi pag sinabing Santa Rosa, napakabilis ng pag-angat at napaka-progresibong lugar dito sa lalawigan ng Laguna. Kaya naman tinawag tayo. Kaya naman binansagan ang Laguna na Detroit Capital of the Philippines at saka Silicon Valley of the Philippines is because of Santa Rosa But we changed that na Motor City of the Philippines. Motor City na yun. Buti na lang, kinorek niyo ako. Motor City of the Philippines na tag lang natin ng name na yon before pa, pero pinremote natin yan doon sa last automotive industry in focus na ginanap po sa lungsod ng Santa Rosa. Gaano kalaki ng tulong ng mga investors natin na nasa Santa Rosa? Chris, kaya nga Motor City, bulk of our income is from the automotive industry. Most especially po yung ating car companies, Toyota, Motor Philippines, they have almost 90 hectares kasi there at lahat na po ng kanilang plant doon nila nilagay. And of course, Honda and Nissan is there. I'm very happy kasi meron pa pong isang car company. Although we lost Ford now this year, but that is not because of the local, the LGU, meron usapin syempre sa national. But then, I'm very happy kasi meron pong isang car manufacturing company na who wanted to set an appointment with me soon. So baka madagdagan po yung car company. Gusto niya nasa mabuting kamay. Sa lungsod ng Santa Rosa. Kasi ang sinasabi nga, apple of the eye daw ng ang lungsod ng Santa Rosa. But it's really the target. So ang first choice daw po parate ng not only the Japanese companies, industries, but yung iba pa pong mga bansa ay pag gusto nilang mag-invest, tinatanong nila yung status ng Santa Rosa, tinatanong nila kung saan pwede magtayo sa Santa Rosa. At remember sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Laguna, ang Santa Rosa ay ang tinatawag nating Lion of the South. Kung naalala natin, hindi dahil noon kay Mayor Leon, napaka-husay din naman ang tatay mo. Namimiss mo ba tatay mo? Opo, kagahapon lang, there's this show na, this is sad, there's this show na Scandal. Okay. Pag on ko ng TV, I wake up at 6 a.m., Pag on ko yung scenario doon, the president was assassinated, although buhay, and then, pagbukas ko, parang naalala ko siya syempre. Discovery yata yun. No, it's the show, yung Scandal na show. It's a TV series. It's about the American president. Ang alam ko, syempre na pag mga ganong scenario, makikita mo, naaalala mo. But then again, as much as possible, I think of him as just there,
guiding us, and I'm sure he's very happy with what's going on in the city of Santa Rosa. May tanong ako, kamusta ba nung, di ba mayor ka? Mayor siya, tapos konsyel ka noon, ang time na yun. Kamusta ba siyang mayor? He's very good. I mean, he set the, dapat sabi ko very good. Hindi, ibig sabihin. Mas strict siya kaysa sa akin. Yun. Pero mas... Hindi dahil anak kita, Hindi, parati nga kami magka-contra. Medyo magka-contra kami noon parati, no? Pag meron, parang mas open ako. So, kaya naman medyo I was able to embrace everybody. Alam naman natin noon, merong mga kumukontra sa kanila. At alam ko sa kanya, but now, parang medyo satisfied naman yung mga tao sa atin. And I'm sure he's very happy about that and about the status of Santa Rosa. Okay, mahal na mahal kasi siya ng lungsod ng Santa Rosa, alam ko. Oo. Kasi nung mayor siya noon, hindi pa city po ang Santa Rosa. Lagi po kami niyang napakasimple naman yung tao napakasimpleng basta ordinaryo na makikita natin. Naging presidente pa ho yan ng liga ng mga municipal mayors natin. At ko na lang siya gusto maalala. Kaya alam ko tinutuloy mo niya. Ma'am, ano ang gusto niyang, bago siya nawala, meron pa siyang pahiwatig noon sa inyo? Opo. Bale, that time kasi, when nag-assume ako as councilor, medyo hindi na rin siya uma-attend ng mga pag lahat ng board memberships niya, board chairmanships niya, at saka council chairmanship, ako na yung pinapa-attend niya. And I was very new. Kasi maaalala mo. Parang hinahasa-hasa na. Oo, I just ran 2004. I won as first councilor. And then, after less than a year na naupo ako bilang konsihal, namatay na siya. So parang hinahasa na niya ako kasi nga sabi ko, pag hindi siya makaka-attend, ako parati yung pinapa-attend niya. And he made sure, like nung campaign ng 2004, he really made sure na parang the whole day, umiikot ako. So, hindi ko nga alam kung pinapahirapan niya ako noon. No? But then, I think that's the preparation. Alam ko yung pagpapanday sa inyo kasi si Ariel, nakita ko din, the former SK president ng Laguna. Ng Philippines. Ng Pilipinas din. At yung kapatid mo ngayon ay councilor din dito. No. Si Arnold? Oo. Hindi, kapitan. No, wala po siyang government position. But then, he's handling our IT. Okay. So medyo kaya Santa Rosa is moving towards smart city. Okay. No, kasi so siya yung nag-handle siya po yung nag-handle noon kasi yan ang forte niya talaga. Okay. On IT, kaya po nakaset sa Santa Rosa. Kaya pala noon, akala ko tuloy naglilingkod sa ating Santa Rosa. So siya pala yung volunteer ng ating... he's one of my consultants on IT. Okay. He used to be vice president of a very big company on IT. Okay, pag-usapan naman natin yung programa. Pag sinabing Santa Rosa, mga siguro 3 months ago, may narinig ako tungkol sa pag-aalaga mo ng ilog natin ilog from Tagaytay. Mapakikwento nga. We have this group, Save Silang Santa Rosa River, and I'm one of yung talagang advocacy natin is yung pangalagaan po, river from upstream, downstream, kasi yun po yung nakaka-apekto sa ating pagbaha sa lungsod ng Santa Rosa. So, aside from that, for the flood control, we have this program yung sa watershed program natin with different industries and different agencies. No? Yung San Cristobal watershed, we have to protect it kasi kung nakakalbo na yung area na yon, first of all, affected yung source of water ng buong Laguna, not only first district, second district. But and aside from that, kasi nakaka-apekto yon sa pagbaha natin dito. Not only Santa Rosa, that is why ako po yung parating ka-programa at kasama ng LLDA, kasama ng ating environment groups, ng UPLB on that. And of course, ngayon po, we have a program, hopefully po, yung proyekto ng LLDA and DPWH, no, sa ating mga river beds at saka yung ating Laguna Lake ay maisagawa na natin at ma-implement that this will help the flooding. Tama. So, congratulations kasi kilala kang environmentalist sa ating bansa. Not only in Laguna. Oo. And bawal ang plastic sa Santa Rosa, tama ba? Ayoko ng plastic sa lungsod ng Santa Rosa. It's one of the programs na nilaunch natin. Programa ba yun o? It's a project and it's part of the
solid waste management program po ng lungsod ng Santa Rosa. At the same time, yung environmental code na pinakauna pong nagkaroon ang lungsod ng Santa Rosa sa buong Laguna. Alam mo, Our ma'am, environment code. Bakit ko pinag-usapan yung unang-unang environment? Kasi alam mo naman ang ating lalawigan ngayon kapag konting baha, umuulan, baha agad. Alam natin ang Santa Rosa nasa tabing baybayin din ng ating lawa, ma'am. So we have 3 lakeshore barangays and we have the according to Sec Neric Acosta, we have the longest stretch no ng lakeshore, no. So we have to protect that. And sabi ko nga mahirap naman na pat yung taas hindi natin inaalagaan kasi yung tubig nanggagaling doon. Oh, importante 'yan. Oo. And aside from that, syempre kailangan ko yung kooperasyon ng iba't ibang katabi natin na lungsod at bayan kasi po hindi lang naman, wala naman kaming barrier, ano? Even if we do everything in the city of Santa Rosa, sabi nga po dun sa huling seminar namin sa UPLB ay magkakatabi kami, so the flooding of one area affects the other. So sana po magkatulungan kami ng ating mga kapitbahay. Mami, ako nitatanong yung ibang tanong sa atin sa account natin. Ma'am, tapos na yung environment, alam natin, yun, bawal ang plastic sa Santa Rosa. Kayo regulated. Reduced use of plastic. Okay. Gumagamit pa, pero meron na mga bagay ngayon na galing sa yung naayos na nila yung parang napopromote ng environment yung disposable plastic anong tawag doon? Yung biodegradable plastic? Biodegradable, okay. So yun po sana ang gamitin natin. Biodegradable plastic. Congratulations dyan. Kasi lahat ng sumusunod dito ngayon. Okay naman. So I'm very happy kasi even yung palengke po. Eto ko po yung kasama ang aking Senro, kasama ang CIO natin. No, kami po talaga yung pumunta. Ako mismo yung pumunta sa mga palengke at saka sa mga supermarkets to promote that, yung Ayoko ng Plastic program natin. Baka basagang ang palengke ko niyan. Okay lang. Okay. Kasi bilang babae, meron kang tinatawag na Women's Code dito sa Santa Rosa. Gender and Development. Ano ba yun, ma'am? Gender and Development, of course. We have the national law naman on that. And we do have programs. Ilang percent, like I think 5%. Is for the gender and development programs natin. What we do in the CP government is we incorporate all those, the budget that we can give, kasama sa 5% sa different offices natin. And we have programs and we have activities to promote the welfare and to protect both women and children. At syempre po, yung kalalakihan din, kasi gender and development bilang naman po mga kababaihan. But we center that on the women, no? So I think this month is the BAUSI na on the protection of women, Women's Month po ngayon. Okay. Ngayon din. Kasi ma'am, kaya ako naitanong yun, alam naman natin na mahigpit ang batas natin pagdating sa mga kababaihan at mga kabataan ngayon. Kaya bilang nanay ng inyong, ano ba gusto mong itawag? Huwag pala nanay, no? Nanay. Parang masyadong ina ng lungsod ng Santa Rosa. Parang masyadong mami naman. Mas maganda ina pa. Mami. Ina. Okay. Ma'am, alam ko yung ating mga kababayan sa Kabisayaan na nabiktima ng Yolanda. Ma'am, kwento ba natin yung ginagawa ng City of Calamba? Santa Rosa. So nakakalungkot naman. But of course, sabi nga natin, it is better to give and to help than be the one na binibigyan, nangangailangan at kailangang tulungan. So, at kaibigan naman natin, especially sa League of Cities, yung mga mayors doon, yung mga governors. So, last Saturday morning, tumulak po yung 2 trucks natin, isang 10-wheeler and 6-wheeler truck natin. Kasama po ang aming group, yung team namin headed by Nino Lu, our City Disaster Risk Reduction Management Head. So, tumulak sila papuntang, ang drop-off po kasi noon is Catbalogan. So, nakipag-coordinate ako kay Mayor Stephanie Uitan. And she'll be the one to receive the goods for summer. So, ipapamigay niya yon. And then, after is, po kami, I told them to go to Javier in Leyte. Okay. Kasi yung mayor po ng Javier, Municipality of Javier in Leyte is the LMP president. Si Mayor Javier din yung pangalan. So, usap ko rin siya. So, nag-iwan din tayo ng mga goods doon. Napakarami po. At ako yung nagpapasalamat doon sa mga nag-centralized collection tayo ng donation. So, thank you very much po. But at the same time, supposedly I should be going there, no? I would have gone yesterday, pero yung lawyer na lang natin, si Attorney Mike Tesson, who is also from Tacloban. So he delivered the check
For Tacloban City, I was on the phone with Mayor Alfred Romualdez. So we gave 1 million. Santa Rosa gave 1 million pesos to Tacloban City. And then today, inimit niya si Governor Tan ng Samar to give 1 million also. So for the provincial government of Samar, may 1 million. But then I specified 3 areas doon na bibigyan. Yung Basay, they pronounce it as Basay, no? Basay, Marabot, Municipality of Marabot, at saka Catbalogan. So 400,000 for Marabot, 400,000 for Basay, and 200,000 for Catbalogan City. And kausap ko rin po and all medical supplies na ating nakalap, yung pinaiwan ko po sa Tacloban. Kasi doon ang hospital doon merong hospital. And at the same time, I was talking to LNP President Javier of Leyte na we will add pa cash for the municipalities kasi ang kailangan daw po nila ay mga yero for rehabilitation. And wala naman sa Visayas, since nauna pong na lindol naman ng Bohol, we have 1 million check for Bohol also. Pero inuna ko nang i-deliver yung sa Visayas, and then I'll be scheduling a meeting with siguro the governor Sato of Bohol na kaibigan din natin at we will be giving 1 million. And Coron, Palawan is also asking for help. And aside from that, with the suggestion of the Office of the Civil Defense, hindi nakasama yata sa record nila. For Region 4A naman, we gave relief goods also for Cuenca, Batangas, and for Lobo, Batangas. Nakuha na po nila yan. Talagang nakakakilabot, Nakakaawa, sobrang nakakaawa. And then they were reporting na to us na yung sitwasyon doon. So I told Alfred na I'll be going there pag medyo ayaw din niya na wag muna daw. But then they were very thankful, and lahat naman yon, lahat ng mga taga-ibang region kasi, Chris, pumupunta sa lungsod ng Santa Rosa, provinces, cities, municipalities, nagbe-benchmark sila. So all the programs that we have, even nga ngayon po, ang highlighted sa amin ay ang ating bone and coffin crypt. Na para pong magandang building siya, patterned after Canada. No, it's the public cemetery. So pinupuntahan po yan, nagbe-benchmark ang lahat po halos ng lugar sa Pilipinas, sa lungsod ng Santa Rosa. I'm very happy because it means that they efficient at saka maganda po yung mga programa natin at proyekto. Na gusto nilang i-emulate, gayahin. Okay. Ito ba mga relief na to galing po sa mga kababayan natin? Yes po. Yung the cash donation, of course, galing sa city government. Tapos yung mga relief po, nag-ask tayo ng help. Napakarami po, lahat ng companies, lahat ng mga schools din, lahat ng agencies, nagbigay sila ang dami na nga po, at saka dami pa nagbibigay ngayon. Kinat ko lang para ma-deliver natin. So marami pa po nagsasabi sa akin, marami pa raw silang pwedeng ibigay. So we caught them. And at the same time, kausap ko si Mayor, I might, on my own naman, yung League of Foundation ko, Leon C. Arcelias Foundation, will also siguro purchase rice doon sabi ko sa kanila, or materials, tapos yun nila yung donation. Personal po, on me. Ma'am, maraming city government at municipal government, provincial government, hindi masyadong gagastos sa kanilang Christmas wala po. Sa inyo, ganun yes, din ba? Opo. We already canceled the Christmas party kasi medyo malaki rin ang nagagastos natin dyan. But then, I don't want to deprive my constituents naman of a happy and a Merry Christmas also. So, tinuloy pa rin po natin yung Christmas on display na tayo rin po ang unang naglagay sa Laguna, this time, last year po, ang story ay yung Christmas story, yung Belen. Ngayon po, for the children naman, ang dami kong nare-receive na marami raw nag-aantay, inaabangan daw habang ginagawa sa ating City Plaza. Yun naman yung Santa's Toy Factory. And hopefully, we can open that November 28. And that's the start of the Christmas presentations. Although, kinap na rin natin yung mga number of nights na meron tayong Christmas presentation, gawa nga nung nangyari. But then again, sabi ko nga, tuloy ang maligayang Pasko sa lungsod ng Santa Rosa because my constituents would want that and my constituents deserve that. Siyempre,
sentro ng pamilya pa rin ang ating ang ating pagdiriwang ng Pasko. Marami pa tayong activities sa Santa Rosa. Para isang interview na lang tayo. Kwento natin. Alright, so nabanggit ko kanina, no? Alam mo naman more on on the investment and then on promotion of the city for the investors to come in and for the investors to stay. Kasi yun naman yung lifeblood, no? I would like to tell you, Chris, na from when I assumed as mayor in 2007 with an income of 800 million, our income now is 2 billion last year and half of quarter of this year is 2.2 billion na. Sa probinsya. Yes, so and that is it's because of hard work also and because of what we promote, peace and order in the city, kaya po may trust and confidence ang ating investors. So going back dun sa mga programs natin on investment side naman at saka pagkalap ng mga investors and for them to stay in the city of Santa Rosa, we held last October yung automotive industry in focus. So, yun, lahat po, pati mga car part manufacturers invited doon. And we want to promote this sa Philippines kasi para mag-stay industry and at the same time, ICT hub ang lungsod ng Santa Rosa, ng South Luzon. So, yung mga BPOs po. So, we had the BPO Business Technology Forum naman last October, early October then. And I just signed the MOU for the putting up of the incubation center, technology business incubation in the city of Santa Rosa. That would be we will be the first LGU to do that. Meron kasing private and academe, UP, yung Ayala Techno Hub, parang ganun yun sa lungsod ng Santa Rosa. So we're promoting that kasi nga na-realize ko nung nagkaroon ng sa Japan, nung naapektuhan ng tsunami, naapektuhan ng car industries, hindi masyado tayo naapektuhan din yung industries natin dito. Most especially because we have another industry that we are promoting in the city. So kailangan hindi lang tayo mag-focus sa automotive. So we have the BPOs as well, no? And all other programs naman po sa lungsod ng Santa Rosa on services, continuous naman yan, pinapalawig at pinapalawak din. Of course, libreng paaral. And we're continuing on purchase of mga plots for school buildings and yung expansion ng ating Santa Rosa Community Hospital. And hopefully, by January, start na. We already have the permit from DOH yung ating dialysis center. Wow, congratulations, ma'am. Ma'am, isa lang, nabanggit lang dito, hindi nyo nabanggit sa akin. Waste management daw, paano daw Waste management, okay? Medyo critical yan. But I'm very happy to say that we are already, me and my Sendro is already planning on an alternative. Right now, we don't have any landfill in the city of Santa Rosa, mainly because, although that's not the reason, mainly because lahat halos ng sa Santa Rosa is parang masyadong mahal na ang property natin. But then again, there's a program that I wanted to push na yung enclosed. And right now, hinohol pa siya, and then we're throwing it somewhere na talaga naman pong accepted and legally sanitary landfill siya. But anyway, I'm very happy to say also that by next week, my City Environment Officer with her staff at ako po ay pupunta po sa Bangkok, Thailand because we were chosen by the German Economic and Development Authority, 10 cities in Asia. Wow. 2 po ang pinili sa Pilipinas, Naga City and City of Santa Rosa. And we will be presenting our proposal sana for waste to energy that waste to energy na program natin, project, and then they will help us with that. So hopefully may MOU signing na rin. So ang trust po natin is syempre, we have the solid waste management. Although, padami syempre yung ating basura, waste sa Santa Rosa with all the industries, with all the residents. Influx ng ang population kasi ng Santa Rosa, parang yung paglipat ng mga tao, yung percentage po talagang mataas talaga, yung percent yata, no? But anyway, over the years, again, we're hoping na we can do this waste to energy, and then and hopefully the German sponsored by the German government
GIZ, ang tawag doon, and with the United Nations, UNESCO, So, hopefully they can help us with that. Kasi gusto ko na rin na may talagang hindi tayo nagtatapon sa ibang lugar. Gusto natin, whatever we get from the city of Santa Rosa, tayo na rin talaga ang nagmamanage. And even sa waste, we will be doing that. Ma'am, last, Serbisyong Makatao, Lungsod na Makabago. Ano po ito? Serbisyong Makatao, Lungsod na Makabago, ever since I assumed in 2007, that is the motto, that is the battle cry of the city of Santa Rosa. We give services, humane services to everyone. Sabi ko, basic services we give. Whatever we can give them, what is good for the majority, we will give them. But of course, hindi makakompromise naman. Makakompromise din yung development ng city. And at the same time, vice versa yon, yung development ng city, what we're experiencing now, hindi naman makakompromise yung mga kinakailangan ng mga constituents natin, them being human beings, and that is peace and order, health, education. Marami pa. Ma'am, hindi lang to ang una't huling pagbisita mo sa Laguna TV. I missed you. At alam niya, sabi ko nga kanina, nagulat ako na ikaw mag-i-interview sa akin. Bago sila mag-umpisa, kaninang umaga, sabi ko, baka hindi nyo alam, si Mayor Arlene Arcillas ay kumare ko sa napakaraming mga event, mga kasalan. Hindi na namin alam, hindi na namin mabilang ay kung minsan. Pero isa lang masasabi ko ay napakahusay na iyong pamamahala sa lungsod ng Santa Rosa. Thank you very much. At sabi, hoy, pengi daw ticket na Enchanted. Hindi course, po siya, no hindi po siya may-ari ng Enchanted Kingdom. Actually, we have Congressman Martin Romualdez, para naman medyo masihan daw yung mga nandito na from Tacloban, the children. He's asking if I can sponsor them sa Enchanted. Hindi pa lang kami nagkakausap kung ilan yon, kung kailan yon, but I'm very willing to do that for them. And for sure, Mr. Mamon, napakabait naman ni Mr. Mamon. Just last week, meron naman tayong sponsor doon ng mga cancer patients from Child House. Ang ka-coordinate naman ay ang ating mga Masons po sa Quezon City Lodge. Marami pa tayong gagawin, ma'am. Hindi lang dito magtatapos sa pagiging city mayor. Baka marami pa tayong gagawin sa mga susunod. Alam naman natin yan. Hindi mo na natin isasabihin. Pero baka sa banda-banda riyan, alam natin na napakahusay naman. At wala na eh. Pag sinabi kasing Arcillas sa Laguna, wala. Public servant, public service ang nauuna lagi sa puso nila. Kaya kahit hindi man kami nakakapasyal sa opisina mo, ay lagi naman namin nasusubaybayan yung mga ginagawa mo. Pero mas magandang pumunta ka sa opisina. Okay. So yan po ang ating mayor. Pero bago natin tapusin to, hihingian na namin ikaw ng message at saka Christmas message na rin na para mapalabas namin from time to time this December. Okay, thank you very much, Chris. Of course, and sa Royal Cable, maraming salamat po. At muli po, parati ko namang sinasabi, ang lungsod po ng Santa Rosa ay alaga natin at we would want also to take care of the other areas in the province of Laguna at tayo naman po ay tumutulong sa ibang lugar. So tuloy po ang serbisyo ng inyong lingkod sa lungsod ng Santa Rosa. Whatever is needed, we give, and most especially po, ang serbisyong Makatao, lungsod ng Makabago ay still makikita nyo pa rin po sa lungsod ng Santa Rosa. At sa akin po mga kababayan at siyempre po sa mga tagapanood po ng program na ito, muli po ako'y bumabati sa inyo. Sabi ko nga po, we cannot deprive our constituents, the people we serve, ng isang maganda at maligayang Pasko. So we'll still be giving that to them. At sana po, ang prayers po natin sa ating mga kababayan nangangailangan nito, most especially po, patuloy po ang pagdarasal ng lungsod ng Santa Rosa. Hindi lamang po sa mga naapektuhan ng Typhoon Yolanda, kundi po araw-araw, sinasabi ko sa inyo, ang lungsod po ng Santa Rosa ay nagdarasal para po sa aming mga kapitbahay, but most especially po sa mga tao, especially po sa tagalungsod ng Santa Rosa. Ako po ay bumabati sa inyo, isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. It will be a very peaceful and a blessed Christmas still in the city of Santa Rosa. Sa inyo pong lahat, magandang umaga po and God bless us all. Okay, maraming salamat at syempre, Merry Christmas. Meron kami inihanda ditong pa-Christmas sa'yo. Thank you! Okay. To follow ang pa-Christmas ko sa inyo. Okay. So yan po mga kababayan, ang tinig po ng napakaganda at napakasipag at napakahusay. Wala na akong magamit na salita eh. Kasi nung PIO po ako ng probinsya, nakita ko talagang nagtrabaho naman ng husay at matapat sa ating mga kababayan.
dito po sa lungsod ng Santa Rosa. Hindi lang po siya tumutulong dito sa kanyang kababayan, sa kanyang bayan o kanyang syudad, pati po dito sa ating mga kababayan Karatig Bayan, Karatig Lalawigan. At ito na nga, layo na. Baka akala senador at tatakbuhin mo. Okay. Pero, okay. So, kung may plano man, sa banda-banda riyan, sa January na natin pag-uusapan yan. Okay. Pero, ang sarap din naman kung nasa Congress ka, mga later on, mga susunod. You can, the investors would want that kasi you can lobby for them more sa Congress. Huwag kang mag-alala. At naka-guide naman si Kali yun. Si Kali yun ang tawag namin nung araw pa kaibigan ng mga pamilya namin yun sa Kalamba. Nakakatuwa po sapagkat ang kanyang anak. Siguro kung naandyan at nakatingin si tatay ngayon, talagang tuwang-tuwa sa'yo. At wow, that's my daughter. At plano niya talaga before, di ba, mag-Congress? Yun ang plano niya. Anyway, kung ano, alam naman natin na mahusay ka at yan naman ang liderato mo. At naandyan ka na sa bakit hindi, no? Di ba ho? Pero marami pa ho tayong gagawin. Sabi nga ng mga taga Santa Rosa, talagang nagtatrabaho ang kanilang mayor. Okay. At yung mga hindi ko na lang sasabihin yung mga iba dito, pero puro positibo yung sinasabi nila dito at very visible. Salamat din daw dun sa mga tinulungan mo sa SM, sa job fair, mga job fair natin. Congratulations sa peso mo, napakasipag. At ang iyong information office, si Aris, maraming salamat. Thank you very much. At kanilang mga staff. Nung PIO ko, lagi kami nagko-coordinate yung mga yan, yung mga staff ng opisina mo. Kasi nung time na yun, meron kaming Lion, yung yun din ang pangalan ng aming organization. Laguna Information Officers Network. Yun yung aming organization ng mga information officer noon sa Laguna. At congratulations sapagkat napakahusay ng yung mga information na ibinibigay ng iyong IO ay naandyan. At gusto ko din batiin si Lou, si Director Lou. Si Nino Lou, we forgot to highlight also yung CDRRMC namin. Guest mo yata si Director. Pareho kaming Director ng Red Cross lagi kami magkasama at lagi naalala ko nasa Macau kami, hindi yata nagpaalam sa iyo. Nasa Hong Kong. Nasa Hong Kong, Macau kami. Sabi niya, tawag sa akin si Mayor. Hindi nagpaalam, I'm just worried kasi hindi ko nabigyan yata ng baon. Sabi niya, pag humingi kang baon, dagdagan ka. Kaya nga. But anyway, so maraming I would like salamat. to, sana later on, kay Director Tumazar, you also tell him to highlight the programs of the City of Santa Rosa sa Disaster Risk Reduction Management because awarded rin po kami ni Nino Lou doon, Bakas Parangal. Okay, mamaya kapiling ko si Director Tumazar ng Region 4. Maraming salamat sa napakaganda kong kumadre. Thank you at God bless po. Babalik po ang Laguna TV6 ipagsabi. Alright. Okay, isang mapagpalang araw pa rin ating lahat mga kasandigan ng bayan. Ako pa rin yung lingkod si Chris Sanji dito sa Laguna TV6. Ipagsabi. Your chick.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. I know some people like to take the Cuff your chick. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry
Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad.